Welcome to Daddy's Pet Talk. Ikaw at ang pet mo, ang bida rito! Magandang araw po, ma'am. Baka pwede niyo naman pong i-introduce sa ating mga kapeto ang inyong pet, ma'am. Yes, ako nga pala si Shirley. At ang aking two lovers na anak namin, Motoy. Ito si Tessa, ang baby girl namin. At ang kanyang kapartner na si Yoda. Wow. Yeah. Bali po mag-asawa po yung pet niyo, ma'am. Yes po, mag-asawa po sila. Ma'am, ito yung unang tanong ko, ma'am. Sure. Paano tinadhana kayo, ma'am, sa kayong pet niyo, ma'am? Actually, itong pet na to dumating sa akin way back 3 years ago. So, wala kasing magbabatay na sa kanila. So, ang unang dumating actually, parang sila sabay na sabay sila dumating sa akin. Pero nung nandun sila sa kanilang dating far parents, actually, eto si Tessa yung nauna. And then, si Yoga. Up until actually, dumating sila sa akin, napakalambing na nila. Talagang malapit na sila tatagulad ito. Sila aking Tessa, diba? Kita niyo naman kung gano'n talagang mama's girl to. And also, si Yoda po, napakabaitin na, pero napakatapang talaga. Super. Pero ngayon, bait na dito, na talagang namin to, guard namin sa bahay. Especially pag natutulog kami, lagi ito nasa paanan. Pag natutulog, kaya naman lagi nakayakap. Ma'am, bali meron na po silang anak po yung dalawang pet niyo, ma'am? So to say, actually, nung pinabreed namin sila last year, nagkaroon ng 4 na anak. Opo. So, yung 4 na anak yun, very, very cute talaga. Kasi may isang kamukhang to, tapos may mix, at saka meron talaga kamukhang to. 4 sila. I'm so sad na sabihin na sabay-sabay silang wala. Kasi, nagkaroon sila ng parto. Even though na hindi sila lumalabas ng bahay, bali learn from mistakes na rin namin na yung sapatos namin, pinapasok namin labas lang, sabi ng doktor, na kailangan daw pala nasa labas lang, tapos bago kami lumapit sa kanila, kailangan nakaligo na muna kami, everything. So kasi na baby pa sila, so hindi pa sila pwedeng i-expose kumbaga sa mga taong galing sa labas. So nauna yung si Yudi na bumigay, so and then yung tatlo talaga yung suffer nila for 6 days na nilaban namin. Kinasusan namin sila ng halos 30,000. Kaya na, wala. Ma'am, thank you, mama. Kasi napaka-importante yung sinabi niyo, ma'am. Para sa mga viewers natin na sa Kapetok natin, para malaman nila kung anong cause rin ng parvo. Diba kasi yung iba ng mga first-timer, hindi rin nila alam kung anong cause eh. Ma'am, thank you for the information po, mama. Yes. Ma'am, ito po, ma'am. Siyempre po, may struggles yan, yung pet yung dalawang yan. Yan dalawang yan. Ano yung struggles sila nang dumating sila sa inyo? Actually, bago pa dumating sa amin ko, talagang meron silang anxiety . At yung dalawang dogs na to, mag-asama talagang, kapag-asama hindi nila alam kung saan sila dadalhin . Dinala sila dun sa kapatid ng father, and then doon talagang nagloko to. Ayaw na talagang siguro hindi siya naharap masyado dun sa muna naging pangatlong parents niya. And then, nung pumunta talaga sa amin yung sinundo, parang akala ko sabik na iyak sila, tuwang-tuwa sila. Tapos doon sa bahay namin talagang kahit napaka-late lang, lagi namin silang katabi. Yung talaga na-feel kasi nila talaga yung pagiging talaga sa kanila, yung mahal na yung mga aso. Ganun yung naramdaman nila sa amin. Kaya talagang, ako din na, imagine, magpo 4 years na din sila sa amin. Pero talagang ito, at talagang malambing pa rin sila. Even how many times na ako nakagat ito kasi matapang ito, pag may lumalapit sa amin na ibang tao talaga, lapit lang kami, siya ang nagsusunggab talaga. So parang talagang, ito naging namin protection talaga. Ito napakalambing din ito naman. Ayaw nila magpababa at magkakasama kami. Talagang yun yung talaga pag may pet, ma'am, iba yung bibigay sa yung pagmamahal. At yung pagmamahal din na binigay nyo sa kanila, ma'am. Talagang over na sukli, ma'am Especially yung, di ba, alam naman natin kung paano tayo magpakain ng mga pets, di ba? Talagang kung gano'n kamahal, yung food, yung pagpapa-injection sa kanila. Yung talagang ituring mo sila as your own babies.
Yun yung importante sa mga dogs na talagang kailangan nila sa dogs. Hindi porket aso lang sila, hindi natin sila. Even though na-breed or not breed, meron kami mga hindi breed na aso, pero the way we love them, talagang binibigyan namin yung best sa kanila. It so happened lang na maliit ang bahay namin before, kaya talagang silang dalawa lang ang kinaya. Pero meron kaming malaking dogs na inuwi namin sa mother ko, nandoon. Pero eto, nung nag-struggle din to, nung nagbuntis siya, first niya mag-pregnant dun sa 4 na puppies, cesarean. Medyo mahal din yun, ma'am eh. Mabot din kami ng 20,000. Sa mga gamot, iba pa yun. Kaya nga. Yeah, cesarean eh. So we spend a lot of money. Even money, kailangan din natin sila not love, not only talagang care, but even financial talagang Correct. natin talagang para sa kanila. Ma'am, ano yung favorite bonding nyo ng dalawang alaga nito, ma'am? Yes, especially ako, nag-work ako from sa office. Pag-uwi, takbo na yan, inikot na sa'yo, papakagyan na yan. Pag-akyat mo ng hagdanan, susunod na iiyak sila. So parang hindi mo sila matitiis, kahit pag napagod ka, kailangan i-hug mo sila. Kasi yun na yung parang iniwan mo kung magdamag, parang gano'n, something, nandito ka na, pero spend na naman yung time mo sa amin, mami, yun. Yun ang the best na banding namin, lalo kami, bago matulog. Tapos, makikita mo lang yung sarap ng tulog nila nakatihaya. Ibig sabihin lang yung komportable na sila, nandiyan sila. Ma'am, may isisingit po ako dyan. Total, sinabi niyo po yan. Kasi galing din kayo sa trabaho na pagod po. Pero ma'am, di ba, alam ng pets na yan na ang uwi mo, yung lonely na hihintay ka niya dahil alam nila na ikaw yung inaabangan nila dahil ikaw yung gusto nilang sama, makabanding. Yun din po yung hindi rin mapatatawaran dun sa kanila, ma'am eh. Yes, pagbukas pa lang ng gate, maririnig na nila yung marinig mo na yung tahol nila eh. Nag-uunahan sila, tapos once nag-binuksan mo pa yung pinaka-main door, ano na? Yung isang door pa lang na bubuksan mo, and then meron pa isang door, maririnig mo na yung kapanang ano nila eh, yung paan nila dun sa door na parang gusto na nila buksan. Parang mami, and then yun na, tatakbo sila sa'yo, kikis ka na nila, kakapulin. So, that's the very best part. Every time na umuwi ako, lagi ako nagmamadali sa kanila kung umuwi. Kasi alam ko na naghahanap sila ng magdamag eh. Wala ako eh. So, yun, talagang pagdating ko sila, agad talaga yung makakalaki. Lahat sila. I have cats also. I have a lot of cats. And also dogs. Marami naman sila. Dahil iba na yung bahay nila. May talagang pet lovers kami in short. Talagang With my kids. ikaw talaga mamang isang kapet talk talaga na, nagpapasalamat ako na interview kita ngayon, ma'am. Ma'am, pang-anim na tanong po. Sure. Ikaw lang po ba ang alpha o sinusunod ng mga pets nyo, ma'am? Or buong pamilya po, meron ba bang sinusunod sila? Oo. I just train them na kailangan lahat kami doon. Susundin nila. Kailangan lahat kami, pero kanya-kanyang hilig na dapat nilang gawin. Halimbawa, pag no, yun na lang. So, that's fine. Okay for you. Okay. Mommy's safe. Okay. Oh, yeah. Yoda, come here. Yoda, mom. Yoda. Yun, ma'am. Yeah. Si Yoda kasi, anong tingin ko talaga sa sundalo mo. Talagang, she will protect you, ma'am. Sure. Tapos yung si Tessay naman, sobrang lambing, no? Talagang nakayakap lang sa inyo, ma'am. Super. Talagang talagang mom's word to it. Ma'am, eto, ma'am. Paano nabago ng mga pets nyo? Alam ko marami kayong cats and dogs. Si Yoda, si Tessay. Yung buhay nyo simula nang dumating sila sa buhay, ma'am. Well, to be honest nung mga una-una bago ko sila naging pets, sa totoo lang, kung titignan mo yung kwarto namin is parang talagang kwarto lang ng mga maliit na aso lang. Kami mag-ina, as in maliit lang yung bahay namin, nakadouble deck yung mga anak ko, tapos eto kami, nasa lapag lang. When the time goes by, parang sila yung nagbigay ng lucky sa amin eh. Kasi just imagine, alam mo yun yung bang everyday na binibigay mo kasi sa kanila yung best. Same thing sa'yo din, ibibigyan ka rin nila ng blessing eh. Kasi gano'n yun eh. Kapag talagang may minahal ka na aso, kasi huwag natin silang ituring na aso, ituring mo sila na parang anak. Katulad ng mga anak ko, tinuring ko sila na parang anak rin.
So, lahat ng mga anak ko, tinuloy sila ng parang kapatid. Kaya kung mahalin sila, yakapin. Pati mga anak ko, ganun din yung ano lang. Kaya hanggang ngayon, dumami kami. Actually, dahil dito sa dalawang to, ito lang ang una namin. Actually, meron kami unang dogs pala. Medyo malaki sila, so hindi sila kasya sa loob ng bahay, nasa labas. Pero itong dalawa, mula na dumating sa buhay ko, dumami kami. From 2 dogs, naging 6, naging 8. Ngayon, nagkaroon din kami ng cats. Una, isang cats, dalawang, naging 4 na ngayon, and now, meron na kami 10 cats siguro sa bahay. And kahit anong breed pa yan, love na love namin lahat sila. Napapakain namin. At natitrain namin lahat sila. Yun ang kagandahan doon. Well-train lahat ng animals namin. Sinabi mo, dito ka lang pupupo dito, especially yung mga cats. And these dogs also, talagang well-trained yung kapulad ito. Pag may lumapit sa amin, nakita niyo naman kanina, kung tumahol. Talagang same thing. Kapag natutulog kami, binuksan yung kwarto ng mga bata, agad silang alert. Kaya, ganun talaga sila. Ganun ko sila kamahal. Grabe, ma'am. Talagang tama-tama rin itong isang susunod na tanong ko, ma'am. Anong pwede niyo pong ma-advise? Kasi very experienced na kayo sa mga pag-aalaga sa pagmamahal sa ating mga pet. Anong ma-advise niyo, ma'am, sa mga first-timer na gustong mag-alaga ng mga pets, ma'am? Well, sa mga first-timer, ang advice ko lang sa inyo, making sure na kailangan isipin niyo muna na maaalalahan ba sila? Mabibigyan niyo ba sila ng time? Kasi ang mga cats and dogs, hindi lang yan basta-basta, ano yan, sa bahay lang eh. They really need love and care. Especially if bibigyan mo yung time sa kanila, that's the best part of their lives. Na talagang, nakita niyo naman ito, tingnan niyo. Magmula na dumating sa buhay ko, ay, pag nandiyan na ako, ito lagi lang nasa nakadikit sa akin. At ito isa nakita niyo naman, lagi nasa akin. They protect me. Talagang ganun sila. Especially, nung nagdatingan yung mga animals, yun ang magkakaaway. Pero naging bonding sila. Yun ang kagandahan eh. Di ba sabi nga nila, aso at pusa nag-aaway. No! Dito ko naranasan na magkaroon ako ng aso at pusa na talagang pumatulong magkatabi. And I have a lot of pictures with them. Na ganun talaga yung pagtulog nila na magkakasama, na naglalaro silang 4. Minsan nga, itong napakatapang ko na. So siya pa yung bumibigay. Na siya yung matapang, siya pa yung umaatras. Kumbaga sana hindi niya makagat, hindi niya mapatulad yung pusa. Kasi nga, love na rin nila. So ganun lang. Kailangan tayo, bago tayo mag-alaga, make sure na mabibigyan niya ng time. Time is very important sa mga anak. Grabe, ma'am. Maraming salamat nung talagang sobrang natutuwa na interview ko kay ma'am. Ma'am Shirley, bali, eto po ma'am, anong message niyo po na gusto niyong sabihin kay Yoda, kay Tessa, at sa buong pets niyo na alaga niyo now? Di ba, 5 to 10 years from now, kasi mababalikan niyo tong interview na to, ma'am, or pwede niyo araw-araw na makikita niyo tong interview na to. Anong message niyo po sa kanila, ma'am, na? Well, message ko sa dalawang, especially sa sila na una sa buhay ko, na banging paglalaban kayo, ibibigay ang best sa inyo, ibibigay lahat ng time sa inyo. Alam niyo yan, every time na pauwi na ako from work, pinapadali kong umuwi para lang makasama ko kayo. I will spend all my life with you. As hanggang magkakasama tayo, walang iwanan. Hindi ko kayo ipamimigay at hindi ko kayo pababayan. Even lalo na alam niyo, pag nagkakasakit kayo, tinatakot ko kayo hanggang sa bed. So talaga tulad ngayon, talagang ito, na-nice time niyo ulit para mag-room kayo and then namamasyal din kami. Yun, kasi ang kailangan nila talaga is may pasyal sila. Like us, namamasyal tayo. So, Yoda, Desai, I love you talaga nito. Hindi ko kayo pababayan. Together with your siblings na matatawa ko yung mga pets. I love you. Grabe, ma'am. Ma'am Shirley, total naman sinabi niyo pinapasyal niyo itong mga pets niyo. Ma'am, saan niyo sila dinadala? Ay, sa ano? Yung may mga maraming dogs, yung mga kasama nila sila sa park. Aba. Yun, ay, tuwa sila. Pero syempre, una shy type. Na hindi sila naglalaro. Especially ito, nakadikit lang ko lagi sa akin. Nakaano, parang akala mo sila siya. Hindi na siya talaga parang tutuwanan siya. Hindi. So talagang nakadikit siya. Yung hanggang sa makakalaro. Ito, playful to. Kahit gano'ng katapang to, very playful to. Aba ito, very sweet. Kahit matapang to, kahit ano. Yung tapang niya, talagang titiklop siya kapag kami nakasama.
Ma'am, pag nag-outing kayo ng pamilya, kasama nyo rin Of ba course. sila? Of course. Yes. Which love. Sa mga swimming pool, sa beach, kasama nyo po rin sila? Yes. Kasama namin sila. Yes. One time, meron kasing swimming pool kami pinuntahan na may kasama yung mga dogs and cats. So, etong dalawa kasama namin, talaga nag-enjoy sila. Kaya lang nung time na dinala namin sila sa isang park na maraming aso, medyo syempre dahil gabi, madilim, nawala to eh. So talagang umiyak talaga ako. So akala ko talaga totally na mawawala siya sa akin. Pero bigla niya tumakbo sa akin na parang, Mami, nandito ako. So, yun. Talagang, wala na tinawag ko na siya sa no. Hindi to pwede no, ako. So, yun. Nakamasabi ko sa inyo, mahal na mahal ko ng mga aso. Ma'am, eto ma'am. Anong ipapangako nyo kay Tessa, sa kay Yoda at sa mga pets mo sa mga dating na araw habang nabubuhay sila sa daigdig na to? Well, unang-una, papangako ko sa inyo, Tessa yan na Yoda, hindi kayo papabayaan namin eh. Hindi ko kakayaan na mawala yung time ko sa inyo. Hindi ko kakayaan na magkasakit kayo o saktan kayo ni Duman. Hindi kayo lalabas ng bahay dahil po protected kayo sa akin. At lalo na sa mga, ano niya yan, sa mga kuya at ate nyo, love na love kayo nung kayo. So, yun ang masasabi ko sa inyo, mahal na mahal ko kayo at hindi ko kayo. Na-speechless ako ma'am ngayon kasi nakita ko kung gaano nyo kamahal yung mga pets nyo ma'am. Hindi lang kayo isang ulirang in-assignment yung mga anak, pati sa mga pets ko ay talagang grabe. Taos puso ma'am Shirley, ang pasasalamat ko. Pinaunlakan niyo po ma'am itong interview to. Ma'am, in behalf of Daddy's Pet, taas kamay po kami, nagpapasalamat. Shinare niyo po ma'am sa amin kung gaano niyo kamahal ang mga pets niyo ma'am. And I'm so proud of you. Ma'am, bali po, meron po ba kayong isa-shoutout for the last ano? Yes. Kung shoutout ko lang isa sa mga pangalan nyo, Max, Kuti, Churo, and yung si aking si British ko, kasi dami nyo, halos pag nakikita ko kayo, Tong-Tong! Hello, Tong-Tong! May love cat, Max, Kuti, at saka yung mga exotic, ano ko dyan, mga alaga ng mga anak ko na mga cats nila. Well, hello to everybody and my kids. Alagaan yung mga anak. And to Mia, na nagbigay sa amin ng maraming pusa, na maraming kuting, napakadami na nila. 16 na lang ang na-share natin sa mga family natin na pamigay na natin ng mga cats natin. So, nag-enjoy sila. Ang nakakatuwa kasi, alam mo ba yung pag binigyan mo yung mga palayo ibang tao, talagang makikita mo kung paano nila ilagaan kasi sinisenda nila ako ng pictures na puno-puno ng cat foods, puno-puno ng mga plates, yung mga toys, yung mga cats. So parang nakita kasi nila sa amin kung paano namin mahalin yung mga dogs. And pag pinakita niyo yung ganun, even them, at pinagbigyan niyo, aalagaan nila na mabuti yung kanilang pamilya. So I'm happy for you kung saan man kayo mga nagsipagpunta ngayon mga cats. Alam ko nakikita ko pa rin kayo kasi nalilisin ko pa rin yung mga photos niyo and videos. And I miss you so much. Grabe man. Na-amaze po ma'am ako sa inyo. Tama po talaga ito. In-interview ko kayo ma'am Shirley. Ma'am, in behalf of Daddy's Pet Talk ma'am, ikaw at ang pet mo, ang bida rito! Ma'am, maraming salamat. Godspeed ma'am. Thank you so much. Kay Tessa, kay Yoda, ma'am, maraming salamat. Maraming salamat din po at least na-expose ko yung aking mga doggy dahil proud ako sa kanila. Thank you so much. Thank you ma'am Shirley. Bye-bye. Say bye-bye, Tessa. Kumusta mga fur parents? Naghahanap ka ba ng mga quality na daily supply o needs ng mga fur babies nyo? Kami nang bahala sa inyo dahil nandito na ang Daddy's Pet para sa mga fur babies nyo. Ang pinaka-quality at pinaka-affordable pet supplies and services in town. We offer all kinds of pet supplies and all kinds of services like pet grooming, pet boarding, pet rehoming, and many more. And of course, andyan na rin ang pet gifts for your special someone. Hatid rin namin ang mga mababait na staff
para sa mga fur babies nyo, kaya naman we ensure na safe at comfortable ang mga fur babies nyo. So what are you waiting for, mga ka-fur parents? Daddy's Pet. Affordable na presyo para sa mataas na standard na serbisyo. Visit us now